Magandang araw sa inyong lahat. Sa kabanatang ito, ating tutuklasin at alamin ang mga naging kaganapan sa paglalakbay ni Rizal sa Kabanata 16. Noong buwan ng Enero, 29, 1890 taon, nilisan ni Rizal ang Paris patungong Brazil, kabisira ng Belgica. Dalawang dahilan ang nagbunsod kay Rizal para lisanin ang Paris. Una, napakataas ng halaga ng pamumuhay sa Paris. At pangalawa, ang kasiyahan sa lungsod ay nagiging balakid sa kanyang pagsusulat, lalo na sa pagsulat ng kanyang ikalawang nobela, ang El Filibusterismo. Naniniwala naman ang mga kaibigan niya, pati na sina Marcelo H. del Pilar at Valentin Ventura, na ang dahilan ay ang paglayo niya mula sa isang dalagang iniwan niya sa London. Nang sabihin niyang ang dahilan ay pagtitipid dahil papaubos na ang kanyang pera, inanyayahan siya ni Ventura na doon na muna sa bahay nito sa Paris tumira nang walang bayad. Ngunit tinanggihan niya ang paanyaya ni Ventura dahil may mataas siyang pagpapahalaga sa kanyang dignidad at di siya makatatanggap ng kawang-gawa. Sa buhay sa Brazil. Kasama ni Rizal si Jose Albert nang lumipat siya sa Brazil. Tumira siya sa isang maliit na bahay paupahan sa Raw Philippine Campaign na pinamamahalaan ng magkapatid na Suzanne at Marie Jacobi. Kinalaunan, nilisan ni Albert ang lungsod at lumipat sa bahay paupahan si Jose Alejandro, isang estudyante ng inhenyera. Sa Brussels, naging abala si Rizal sa pagsusulat ng kanyang pangalawang nobela na karugtong ng Noli. Hindi siya nag-aksaya kahit na isang oras. Bukod sa pagsusulat ng mga kabanata ng nobela, sumulat din siya ng mga artikulo para sa La Solidaridad at mga liham para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Dahil manggagamot, nagtrabaho siya sa isang klinika. Para sa kanyang libangan, nagpupunta siya sa himnasyo para sa kanyang pamamaril at pag-ieskrima. Kaya isinulat niya kay Antonio Luna, "Nagpupunta ako sa klinika. Nagbabasa ako, nagsusulat. Nagpupunta ako sa himnasyo at sa armory. Tungkol sa pamamaril, ipapadala ko sa iyo ang isang target na may 10 butas ng bala. Ito ay 7.5 metro mula sa akin. Kaya kong patamain ang lahat ng aking bala sa layong 25 metro." Tungkol sa pagiging matipid ni Rizal, sinabing kanyang kasama sa kwarto na si Jose Alejandro, "Sa Brazil, kumakain kami sa bahay at minsay minungkahi ni Rizal na kumain kami ng pansit. Malaki ang gastos namin sa bawat araw kung kaya't inubos namin ang isang buong araw na panggastos sa pagbili ng mga kinakailangang sangkap." Ngunit tila nagkamali ng pagkukwenta si Rizal, kaya ang pang-2 araw na panggastos ang naubos namin at ang naluto naming pansit ay sobra-sobra. Para di masayang, 2 araw na pansit ang kinain namin para sa tanghalian at hapunan. Mga artikulong nailathala sa La Solidaridad. Habang nasa Brussels, sumulat si Rizal ng mga artikulo para sa La Solidaridad para maipagtanggol ang mga inaaping kababayan at maipakita ang kasamaang dulot ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas.
Binanggit ni Rizal sa kanyang artikulo kung paano ang mga manunood na karamihay binubuo ng mga Espanyol at Mistiso ay tumigil sa pagpapalakpak nang manalo siya ng unang gantimpala sa isang timpalak panpanitikan noong 1880 dahil sa kanyang kulay kayamangging balat. Ang bagong ortografiya ng wikang Tagalog. Sa kabila ng kanyang Europeyong edukasyon at kanyang kaalaman sa dayuhang wika, minahal pa rin ni Rizal ang kanyang katutubong wika. Una siya sa pagtataguyod ng Filipinasasyon ng ortografiya nito. Noon pa mang Setyembre 1886, nang siya'y nasa Leipzig, ibinigay ni Rizal ang kanyang Tagalog na ortografiya sa mga kwentong isinalin niya sa Tagalog, ang Wilhelm Tell ni Schiller at Fairy Tales ni Andersen, at muli, ginamit niya ito sa kanyang unang nobela, Noli Me Tangere. At habang nasa Brussels, ang kanyang artikulong sobre la nueva ortografía de la lengua Tagala o ang bagong ortografiya ng wikang Tagalog ay nailathala sa La Solidaridad noong Abril 15, 1890 taon, at sa artikulong ito, inilatag niya ang mga panuntunan ng bagong ortografiyang Tagalog at buong katapatan at mababang loob. Bigay niya ang mga karangalan sa pagbabagay sa bagong ortografiyang ito kay Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera, ang kilalang autor ng El Sanscrito en la Lengua Tagala o ang Sanskrit sa wikang Tagalog na nailathala sa Paris noong 1884. Gusto kong malaman ng lahat. Ito ang sinabi ni Rizal at sinulat ni Rizal na kapag ang kasaysayan ng ortografiyang ito ay nabakas na ngayon ibinabagay ng mga mulat na tagalista na anuman ang kay Cesar ay dapat ibigay kay Cesar. Ang pagbabagong ito ay dahil lamang sa pag-aaral ni Dr. Pardo de Tavera sa Tagalismo. Isa ako sa mga masigasig na propagandista nito. Sa kabilang dako, pinatikos ni Rizal ang pagsusugal ng mga Pilipinong nasa Madrid. Sa Brazils, natanggap ni Rizal ang balita mula kina Juan Luna at Valentin Ventura na ang mga Pilipino sa Espanya ay sinisira ang magandang ngalan ng kanilang nasyon dahil sa labis na pagsusugal. Hiniling ng kanyang dalawang kababayan na gumawa siya ng hakbang nito. Kaya sumulat si Rizal kay Marcelo H. del Pilar noong Mayo 28, 1870 taon para paalalahanan ang mga Pilipino sa Madrid na hindi sila pumunta sa Europa para magsugal, kundi para maipaglaban ang kalayaan ng inang bayan. Pangitain ng kamatayan. Ang pangitain ng kamatayan ay nangangahulugan kung paano nalampasan ni Dr. Jose Rizal ang mga kalungkutan, ang mga alaala at ang mga masasamang panaginip na kanyang nararanasan noong siya ay nasa Brazil pa lamang. Sinabi dito na hindi natatakot si Rizal na mamatay, ngunit gusto niya munang tapusin ang kanyang pangalawang nobela. Sinabi ni Rizal na ang nobelang Noli Me Tangere ay walang ibang makakatugtong kundi siya lamang. Pakikipagkaibigan kay Patid Jacobi. May dalawang bagay na nagpapasaya kay Dr. Jose Rizal habang naghahantay siya sa papunta ng Madrid. Una, tag-araw noon sa Belhika at maraming kasiyahan dito na kung ipagdiwang ay tila isang karnabal.
may makukulay na kasuotan, naggagandahang karosa at maraming araw ng pagsaya. Pangalawa, ang kanyang pakikipagkaibigan kay Patet Chikovi, ang magandang pamangkin ng kanyang kasera. Paghahanda para sa pag-uwi. Noong Hulyo 9, taong 1890, nang nalaman ni Rizal na may balak magpunta sa Cuba ni Graciano Lopez Haina, ay sinulatan niya si Ponce para tutulan ito. Sinabi niya na hindi dapat magtungo si Graciano sa Cuba para lamang mamatay sa yellow fever. Sa halip ay magtungo sa Pilipinas at doon mamatay na ipinagtatanggol ang kanyang mithiin. Ang desisyon na magpunta sa Madrid. Isang liham galing kay Pasiano ang nagsasalaysay ng pagkatalo ng kanilang kaso laban sa Dominicano. Inapila nila ang kaso sa Korte Suprema ng Espanya. Sinulatan rin ni Rizal si Del Pilar noong Hunyo 20, 1890 para kuning abogado at sinabing pupunta din si Rizal sa Madrid para pangisiwaan ang paghawak ng kaso. Sa isang liham para kay Ponce, isinulat ito noong Hulyo 29, 1890. Sinabi ni Rizal na lilisanin niya ang Brussels at darating siya sa Madrid ng ika-3 o ika-4 sa buwan ng Agosto. Dahil dito, nakapagsulat si Rizal ng isang tula bago niya lisanin ang Brussels. At ito ay pinamagatang Ami, na nangangahulugang sa aking musa. Sa tulang ito ay hindi mo makikita ang kariktan katulad ng tulang sa mga bulaklak ng Heidelberg at hindi kasing husay ng tulang para sa kabataang Filipino. Ngunit sa tulang ito ay nagpapakita ng maramdaming at makatotohanang tula na binuo ni Dr. Jose Rizal bago niya lisanin ang Brussels. Nabighani si Petit Suzanne kay Rizal dahil sa pagiging maginoo nito. Ang mga naging kasintahan ni Rizal ay iba kay Petit Suzanne kaya umibig rin ito. Sa huling araw ng Hunyo, umiyak si Petit Suzanne sapagkat umalis na si Rizal. Kaya sumulat si Petit Suzanne na nasa Madrid kay Rizal ng isang liham gamit ang wikang Pranses.